Paglipat sa pamilya W, tumakbo palabas ang matriarka nang makita niyang kargo ng kanyang anak si Goldie. Itinanong ng anak kung bakit siya nagluluksa gayong walang nangyaring masama sa Panginoon. Hiniling niyang sabihin ng ina ang totoo, nais niyang malaman kung siya ba'y tunay na anak ng Panginoon. Ipinaliwanag ng ina na wala ni isa man sa mga batang pinuno ng tatlong pamilya ang direktang anak ng Panginoon. Walang nakaalam kung bakit hindi ito lumikha ng sariling tagapagmana, at maging si Golden Spirit ay hindi rin alam ang dahilan. Nagbalik tanaw ang babae at inalala ang sinabi sa kanya ng Panginoon matapos ang 20 taong paglilingkod. Aniya, tila nabubuhay siya sa isang mundong hiwalay sa lahat, na baka hindi dahil ayaw niyang magkaroon ng tagapagmana kundi dahil hindi niya ito kayang gawin. Idinagdag pa ng babae na itinuturing ng makalangit na Panginoon ang mga tao bilang mas mababa pa sa mga hayop. Nang tanungin ng anak kung nabanggit ba siya sa mga usapan, sinabi ng ina na siya lamang ang laging binabanggit ng Panginoon. Nagulat ang anak. Sa unay inisip ng ina na baka isa lamang siyang batang isinilang dahil sa isang utos, ngunit ipinaalala niya na sinabi ng Panginoon na para sa kanyang anak, kaya nitong salungatin kahit ang mismong kautusan ng Panginoon. Dito nagsimulang pamatak ang luha ng anak habang naaalala ang lahat ng ginawa ni Goldie para sa kanya. Noon niya naunawaan na matagal na siyang nabuhay sa pagnanais na kilalanin ng isang amang hindi naman niya nakilala, at ngayon nahihiya siya dahil hindi niya napagtantong palagi itong nasa kanyang tabi. Sinabi ng ina na dahil nahuli na sila sa tunggalian para sa pagmamana, marahil ay katapusan na ito ng angka ng Shani bilang isang demonyong lipi. Habang patuloy ang pagiyak ng anak, tiniyak ng ina na anumang pasya ang gawin niya mula ngayon, mananatili siyang kanyang ipinagmamalaking anak. Lumisan ang anak ng may bigat at seryosong disposisyon na hindi tulad ng kanyang nakaraan. Samantala, sa pamilya Gua, abala ang isang babae sa pag-aayos ng mukha nang biglang may pumasok sa kanyang silid. Nabigla siya, ngunit agad nagningning ang kanyang mga mata at tinawag ng may galak si Silver Mask bilang mahal. Sinabi niya na dahil personal itong dumating, alam na niya ang dahilan. Kinumpirma ng lalaki na dumating na ang oras ng pamilya Gua, at kailangan ng ilunsad ang kanilang puwersa. Sa kampo ng Alyansa ng Katwiran, may isang taong nagtatanong kay Barbie kung bakit hindi nito pinakikinggan ang kanyang mga salita. Ipinaalala niyang sa pagkawasak ng Shaolin, wala nang natitirang bahagi ng Shani na ligtas. Aniya, dapat silang magtungo sa Wuhan upang makipagsanib puwersa kay Wuwang at sabay na lusubin ang pervertido. Ngunit sagot ni Barbie, nawala na sila ng komunikasyon sa hukbong Shanxi na dapat ay darating. Natawa ang kausap sa sitwasyon, ngunit seryoso siyang pinagsabihan ni Barbie kung natutuwa ba itong mawala ang kanilang mga kakampi. Pinaliwanag ng lalaki na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ipinahayag ni Barbie na nais niyang magtungo sa Wuhan upang masiguro ang kaligtasan ng hukbo ng alyansa anuman ang mangyari sa ibang mga sekta. Dahil dito, nagalit ang lalaki at nagbanta na huwag na itong magsalita ng mga insulto. Pinakawalan niya ang kanyang nakamamatay na hangarin, dahilan upang mag-alinlangan ang iba kung mapagkakatiwalaan nga ba siya. Kung naroon lamang si Chad, tiyak raw na madidisiplina nito ang tila mabangis na aso. Samantala, kinailangan ni Barbie na ipaalam sa mga monghe ang ganap, na nag-api na ang Shaolin at hindi sila makapagdala ng tulong dahil sa kalagayan ng Shani. Humingi siya ng tawad sa huli niyang paghatid ng balita at nagpaalam na kung nais nilang iwan ang alyansa, wala siyang karapatang pigilan sila. Lumuhad siya bilang paghingi ng tawad, ngunit sinabi ng isa sa mga monghe na hindi dapat yumuko ang kanilang pinuno sa kasalanan ng makalangit na halimaw. Pinahayag nilang labis na silang nagpapasalamat sa impormasyon at wala ni isa man ang nagbubuntong hininga laban sa kanya. Hinihiling nilang ipagpatuloy lamang niya ang pamumuno sa alyansa. Ipinangako nilang sila mismo ang maghihiganti para sa pagkawasak ng kanilang sekta sa darating na labanan laban sa mga puwersang demonyo. Dahil dito, hindi tinanggap ni Barbie ang alok ng tinaguriang banal ng espada at ipinaalam na hindi magbabago ang kanilang plano. Nagalit ang lalaki at nagtanong kung wala silang balak lumusob, bakit pa sila nananatili sa bundok. Ipinaliwanag ni Barbie na nakapagpasya na siya ng kanilang susunod na hakbang matapos makatanggap ng ulat mula sa mga especially iya. Papunta raw sa Sichuan ang mga puwersa ng pamilya Gua, na posibleng umatake sa kanilang pangunahing kampo habang ang alyansa ay nakahimpil sa bundok Shushan.
Mariing sinabi ng lalaki na tila iniiwan nila ang Wuhan para ipagtanggol ang Sichuan. Subalit nilinaw ni Barbie na hindi sila ganoon kab-aba at gagamitin nila ang galaw ng pamilya Guo bilang pagkakataon upang salakayin mismo ang guhaw. Sa Qinghai naman, nalagay sa alanganin ang katiwala ng nayon na nakilala ni Arkhad. Pumasok ang mga tulisan sa teritoryo ng Kunloon, at nag-alala siya kung kaya ba niyang harapin ang mga ito gayong kakaunti na lamang ang natitira niyang lason at mga palaso. Gayunman, pinatatag niya ang sarili, iniisip na hindi siya maaaring mamatay sapagkat kailangan niyang pangunahan ang iba patungong Sichuan. Pinahayag niyang sisimulan niyang patayin ang 3 sa mga ito, ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, dumating si Snakey at tinapos ang lahat ng tulisan sa isang iglap. Namangha ang katiwala, hindi makapaniwalang isang dragon ang lumilipad patungong gitnang kapatagan. Sa sobrang bilis ni Snakey, narating na nito ang lugar at sa loob ng 2 araw ay aabot na ito sa Sichuan. Naalala niyang pamilyar ang mga mukha ng taong kanyang nakita. Doon niya napansin na may kakaiba sa kanyang subespasyo. Habang nagre-reek ang pill, naisip ng isa kung ano nga ba ang nangyayari kay Chad. Samantala, si Chad ay nakikipagsagupaan ng pantay sa kanyang guro. Isang tinig ang nagsabi na nais nitong lisanin ang lugar na iyon, na para bang maaari siyang basta na lamang magpasya at umalis. Sinabi ng kanyang guro na maaaring natibayan na niya ang kanyang loob, ngunit hindi pa niya napagtatagumpayan ang kanyang demonyo sa puso. Nang magsalpukan ang kanilang mga espada, kapwa sila pantay ang lakas. Ang kanilang mga banggaan ay napakatindi na tila nakapagpapataas ng mga bundok. Tinukso siya ng demonyo sa puso, sinasabing paano niya naisip na makakaalis sa lugar na ito kung ang kanyang espada'y walang silbi rito. Ngunit biglang lumakas si Chad, nagulat ang matanda, at natambo sa lupa. Nasabi nito na tila nagbago ang aura ni Chad sa hindi malamang dahilan. Bago pa man siya makabawi, muling lumusob si Chad at binitawan ang isa pang malakas na atake. Natawa ang demonyo at tinanong kung nais ba niyang ituloy iyon, ngunit nakatuon lamang ang isipan ni Yongyang. Ang kanyang hinato na espada ay walang porma, walang tiyak na pamamaraan, at walang landas, isang simpleng atake na puno lamang ng dalisay na hangarin. Sa kalagayang walang iniisip kundi isang layunin, nakatuon ito sa iisang direksyon. Naisip ng matanda kung iyon na nga ba ang sukdulang atake. At sa gayon, natapos ni Chad ang laban-laban sa kanyang demonyo sa puso. Tinawanan siya ng demonyo at sinabing wala ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit hindi pa ito ganap natapos. Kahit harapin niya ang karma at makita ang sarili, ang demonyo sa puso ay hindi ganoon kadaling mapagtagumpayan. Bigla siyang nasugatan, ikinagulat niya, sapagkat ginamit ng kalaban ang isang teknik na bumabalot sa lahat ng bagay sa paligid ng enerhiya na may taglay na hangarin ng ulan ng bulaklak sa langit. Ang teknik na iyon ang pumalit sa anyo ng kanyang guro. Napagtanto niyang natutuhan ng kanyang demonyo sa puso ang mismong diwa ng teknik na iyon. At mula rito, isang dambuhalang alon ng enerhiya ang pumalit, ikinabigla ni Chad. Akala niya'y tapos na, ngunit may isa pang paglitaw. Ginamit ng demonyo ang asensya ng teknik at nagbago ang anyo, naging imahe ng kanyang ninuno, ang tinaguriang, hindi nakikitang bisita. Samantala, sa Shangyi, inilibing nila ang matandang guro. Sinabi ni Okayang Kaya na kailangan na nilang lisanin ang lugar. Buo ang kanyang loob nang ipahayag niyang panahon na upang atakihin ang makalangit na pervertido. Ngunit pinigilan siya ni Yan, sinabihang huwag magsalita ng walang kabuluhan dahil halos hindi nga sila nakaligtas. Iginiit ng babae na pansamantala lamang silang pinaligtas, at mas nanaisin pa niyang mamatay sa sariling pasya kaysa gawing laruan ng iba. Sinabi ni Yan na dapat siyang bumalik sa katinoan at huwag hayaang masayang ang sakripisyo ng matanda. Sa ngayon, kailangan nilang tumakas. Subalit nakita niya sa mga mata ng babae ang kawalan, ang tingin ng isang taong wala nang natitirang dahilan upang mabuhay. Biglang dumating ang isang lalaki na hingal, ipinakilalang isa siyang sugo sa isang lihim na misyon mula sa pamilya W ng Shani. Nang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi nila na kung siya'y mula sa pamilyang Shaniwa, ibig sabihin ay kabilang siya sa sekta ng mga demonyo. Inihayag ni Greenface na kung mag-isa lamang siyang dumating, malamang ay hindi siya nagsisinungaling, ngunit hindi pa rin niya maunawaan kung anong iniisip ng pamilya W sa pagpapadala rito ng isang sugo.
Ipinaliwanag ng Sugo na isa lamang siyang mababang kasapi at wala siyang nalalaman sa mas malalim na detalye. Inutusan lamang siyang iparating na kinakailangan nilang lisanin agad ang Shani. Samantala, sa ibang lugar, sinabi ng isang lalaki sa makalangit na pervertido na kailangan nilang bayaran ang pinsalang ginawa sa bundok Hua at Jiangnan sa pamamagitan ng pagtindig laban sa madilim na Panginoon ng pagkawasak. Noon pa man, ang binatilyo ay ganap ng naging isang tunay na lalaki.